Ang ating po pag-aaralan, hinuha ko po ito kasi meron pong vision or directive sa atin mula sa ating Pastor Nicky. Kaya nga, ayun po isusundan natin na ang bawat isa ay kailangan po talaga ay may nagme-mentor at may mine-mentor. Ganun po talaga kasi, no? Kaya mapapansin natin minsan kasi, pansinin mo to, yung Christian journey ng mga tao, minsan may mga times na bigla ka na lang nanghihina kahit wala naman o di mo alam ang dahilan. Tama, no? Yung parang you just feel spiritually tired, spiritually pagod o nanghihina. Kahit minsan walang dahilan eh. Pero alam mo, nakita ko dito ang reason talaga. Kasi yung ating spiritual life, parang katawan lang din natin yan eh. Parang physical life lang din natin yan. Tama ba? Yung katawan, kapag hindi mo pinakain, definitely manghihina eh. No? So, ganun din po sa ating spiritual na buhay. Kapag hindi mo pinakain ang iyong spirito, ang iyong kaluluwa, sabi ang pagkain ng ating spirito ay salita ng Diyos. So kung hindi ka nakakakain ng salita ng Diyos, definitely manghihina yung spiritual life mo eh. So isa pa yon. At pangalawa, kailangan, sabi nga, yung katawan, para lumakas, ine-exercise yan eh. Tama no? Kapag hindi mo in-exercise yung katawan mo, manghihina ka talaga, definitely. Especially sa mga umiedad na. Nagsimula daw yan pag nag-30 ka na, tas 40, 50, talagang yung muscle mass natin lumiliit. Nauubos. Kaya yung pagdating ng 60, 70 mo na, ang hina mo na, hindi ka na makabuhat. Tama, no? Kita mo yung matatanda ngayon, di ba? Hindi natin pinapabuhat sila ng mabibigat kasi matanda na sila. Kasi hindi nila kaya. Pero hindi pala dapat kasi ganun. Kasi nga, ang nasa mindset natin, pag matanda na, hindi na dapat nagbubuhat-buhat. Pero mali pala yun. Dapat, habang tumatanda ka, mas lalo mong ine-exercise yung muscle mo, nilalabanan mo yung muscle loss mo, no? Para nagkakaroon ka. So, ganun sa katawan natin. At ganun din po sa ating spiritual na buhay. So, parehas lang. Kung hindi mo i-ensayuhin yung iyong katawan, manghihina. Ganun din sa ating spiritual life. Kung hindi mo i-exercise sa mga spiritual activity, manghihina din. So, ano yung mga spiritual activities na meron tayo? Prayer. So, I hope and pray. Nag-pray tayo kagabi pa lang, no isang araw pa lang, lalo bumabagyo na ganito, talaga naman, kakabakaba talaga ang bawat isa. So talaga naman, I believe, nag-pray ang bawat isa. Praise God. Worship. Kaya hindi po natin pinalipas yung panahon, kahit na bumabagyo, parang mga panahon lang ni Jehoshaphat to. Sa panahon ng gyera, kailangan pa rin magpuri sa Panginoon Diyos. Amen? The more na may kinaharap tayong mga battle, the more we need to praise God. Spiritual activity. Ano ba? Devotion. Sabi ko nga kanina, hindi lang sapat, kumain ka ng salita ng Diyos, okay, busog na yung spiritual na katawan mo. Pero hindi sapat na nakabasa ka ng salita. Kailangan nagde-devotion. Ibig sabihin, nginunguya, minemeditate, nag-quiet time. Spiritual activities yan. Pero ito yung talagang most neglected of all. Sa totoo lang. Nag-worship ka naman, nag-pray ka naman, nagde-devotion ka naman, kumakain ka ng salita ng Diyos, pero minsan nanghihina ka pa rin. Amen, no? Alam niyo kung bakit? May kulang. Alam niyo ano yung kulang? Discipleship. Omsim. Mentoring. Hallelujah. Habang pinag-aaralan ko to, grabe, nagre-reveal ang Diyos. Na totoo nga, no? Ang gagaling namin mag-worship. Magagaling naman kami mag-pray. Pero may kulang. At yung kulang na to, dinemonstrate ni Jesus Christ talaga naman. Woo! I'm so excited. I cannot hide it. So tingnan natin, sabi sa John chapter 4 verses 5 to 6. Ang istorya nito is si Jesus Christ. Ang istorya po nito, si Jesus Christ at ang kanyang mga disipulo ay nag-travel ng malayong naglakad po yan sila. At pagdating nila sa Samaria, si Jesus ay pagod, syempre gutom, layo ng nilakad mo eh. So sundan po natin sa storya. Tingnan natin sa John chapter 4 verses 5 to 6. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired, pagod, as he was from the journey, nakakapagod, kahit si Jesus napapagod. Amen? He sat down by the well, it was about noon. Alam natin yung kasunod ng storya na yan. Yung kasunod ng storya na yan, si Jesus may na-meet siyang Samaritanong babae. Tama? Nasa well.
So, minister ni Jesus yan. Hindi natin pag-uusapan yan. Ang pag-uusapan natin dito, yung pagod ni Jesus. So, habang si Jesus ay kinakausap niya yung babaeng Samaritano, hindi pa nga siya nakakainom ng tubig eh. Di ba? Humihingi siya tubig, hindi nga nagkabigayan ng tubig. Si Jesus ganyan sabi, kung kilala mo lang kung sino yung humihingi ng tubig sa'yo, hindi ka na muling mauuhaw. Hindi nga nasabi doon na nagkabigayan sila ng tubig na physical eh, no? So sinabi lang ng Jesus kung sino siya, dali mo dito yung asawa mo, wala pa akong asawa. Totoo nga, sinabi mo wala kang asawa. Kasi yung kinakasama mo ngayon, is pang-anim mo na. At hindi mo pa asawa. So yung babae, na bless, sa madaling sabi, umuwi sa kanila, nag-share. Talaga naman. Siya po yung unang-unang witness. Na sinabi, andun, nakita ko yung nagsabi kung sino ko. Siya na ba yung Messiah? Oh, hallelujah. So Jesus nagstay pa doon yung istorya. Ngayon, sundan natin. So, yung istorya, pagod si Jesus. Uhaw, pagod. Pero after niyang mag-share doon sa babae, hindi pa siya nakakain ng tubig, hindi pa siya nakakakain. Pagbalik ng mga disipulo na pumunta sa palengke para bumili ng pagkain, pagbalik ng mga disipulo, sabi sa verse 31, meanwhile, pagdating, his disciples urged him, Rabbi, sabi doon, eat something. Panginoon, kain na. Andito na yung pagkain. Dito na yung tinapay. Ano sabi ni Jesus? But he said to them, I have food to eat that you know nothing about. Hallelujah. Namangha yung mga disipulo niya. May nagdala kaya ng pagkain kay Jesus? Sabi ni Jesus, ano raw yung pagkain niya? My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and finish His work. Hallelujah. Alam mo, grabing nag-reveal talaga ang Panginoon Diyos. Lalo ngayon na nandito na tayo sa mentoring and discipleship talaga. Sabi, si Jesus, yung pagkain ni Jesus, sabi niya, na nagbigay ng kalakasan sa kanya, nagbigay ng satisfaction, na-satisfy si Jesus, amen? Hindi pa siya kumakain, na-satisfy siya. Yung niya, yung spirit niya, naging nourish ulit, na-recharge siya, na-energize siya. Ano raw yun? Gawin yung kalooban ng Ama. Kung ano yung pinagagawa sa kanya, tapusin yung work. So habang ginagawa ni Jesus yung kalooban ng Ama, kung ano yung purpose niya, siya po ay nanonorish. Amen? In the same way, tayo rin mga kapatid. In the same way, as we do the will of God, tingnan mo ha, and carry out the work He has entrusted to us, we are strengthened, spiritually nourished, and built up. As a result, we grow. Kaya maraming Christian hindi nag-grow. Kasi hindi nagagawa yung totoong purpose kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Amen? Yes, we worship, nasa mga ministry tayo, pero I believe, parang hindi pa to yung totoong pagkakatawag natin eh. Training ground pa lang to para sa totoong ministry natin. Amen? Ano yung totoong work na binigay sa atin ng God? So what is the work that Christ Jesus has entrusted to us? To disciple. Amen? Ito yung matatas explicitly sinabi ng God Sinabi ni Jesus, sabi niya sa Matthew 28, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Hindi lang po ito pang pastor. Ito'y para sa lahat ng mananampalataya. Alam ni Jesus to na habang ginagawa mo tong work na to, surely lalago ka. Amen? Naniniwala kayo doon? Mamaya titingnan natin kung bakit ka lalago dyan. Kasi sabi nga natin unang-una, hindi ka naman makakapagbigay ng wala ka Tama no? So ibig sabihin, bago ka mag-mentor, dapat equip ka na meron ka na. Tama no? So doon pa lang, tulad nito, habang may preaching, kung nag-mentor ka, magte-take notes ka na no? Dati hindi ka magte-take notes kasi wala ka namang sharean, no? Wala ka namang kasabihan. Pero ngayon na may i-mentor at mini-mentor ka na, talaga naman, no choice ka. Kailangan mo mag-take down notes kasi wala kang sasabihin. Oh, hallelujah. So tingnan natin, how to do mentoring.
So si Paul, si Paul yung pinakamagaling mag-mentor no? Siya yung talagang pinakita sa Bible after ni Jesus Kasi kaya ang dami niyang letters So sino yung kilala natin na mentor ni Paul? Timothy, no? Yung bata. So sa Timothy, ito yung panahon na matanda na si Pablo Medyo pa bye-bye na siya Kaya yung sulat niya kay Timothy yan. Sabi niya doon, sa 2 Timothy 2 verse 2, ito ang bilin niya kay Timoteo kung paano mag-mentor. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Nakita natin yon? Hindi lang pala sapat na napapakinggan lang natin. Hindi lang sapat na sa atin lang. Kasi pag pinakinggan mo lang, inari mo lang sa'yo, natatapos na doon. Tama, no? Natatapos na doon Pero kapag yung narinig mo, ibinahagi mo, di ba kayo nagtataka? Umabot sa atin yung ebanghelyo ng Diyos. Alam niyo bakit? Kasi may mga nag-disciple. May mga nag-mentor. Hallelujah. So, how to do mentoring? Tingnan natin. According to that verse, sabi diyan, number 1, listen and learn from a mentor. Unang-una. Anong ibibigay mo kung wala ka namang natanggap? Amen? So talaga, kailangan talaga meron tayong mga mentor. So we have pastors na namini-mentor tayo as a whole. Pero kailangan din, meron din nagme-mentor sa atin personal and individual, no? So in this church, talagang ito yung directive natin sa church. So, every Tuesday, mini-mentor kami ni Pastor Nicky, yung group na yon. Tapos yung mga nasa group na yon, nagme-mentor din ngayon. Ako, may mga mini-mentor na ako ngayon. Tapos sila, soon, magkakaroon din sila ng mga i-mentor nila. Kaya kung naaalala ninyo, na nakaraan linggo, tinatanong ni Pastor Nicky, sino pa yung mga walang mentor? Yung iba, hindi mo na alam kung meron kaya di makapagtaas kasi hindi sure. Pero ngayon, sisiguraduhin natin dapat, no? Kasi talaga naman, ikalalago mo kapag meron kang mentor at mini-mentor. So, yun yung natin. Naririnig natin, nakakarinig tayo, unang-una. So, yung narinig natin, ano raw gagawin? Share to reliable people. Mga mentees. Sino yung mga reliable people mo? Sabi diyan, the reliable people, sino raw yun? Are the disciples or mentees in whom we intentionally invest. Okay? So, paano kumuha ng mentor? Hindi pwedeng kahit sino na lang i-mentor mo. I-mentor kita, okay na. Hindi ganun. Kailangan, sigurado ka na i-mentor mo, willing ka mag-invest. No? Ng oras, ng panahon, ng pag-ibig. Yung sisiguraduhin mo na yung i-mentor mo is lalago na katulad mo. Kung ano yung naiintindihan mo, kailangan mapapasa mo sa kanya. Oh, thank you, Lord. They are faithful, teachable believers whom we equip so that they in turn can disciple others. Paano, pastor, kung hindi pa sila disciple, hindi pa sila teachable believers? Balik ka sa umpisa, mag-invest ka ng oras sa kanila. Amen, no? Mag-invest ng oras sa kanila, alagaan sila hanggang maging teachable sila. Parang pagtatanim lang yan. Hindi ka naman agad magtatanim sa mabatong lupa. Tama, no? Anong gagawin mo? Lilinisin mo, alisin mo yung bato, cultivate mo, no? Alagyan ng pataba, aalagaan. Reliable sa Greek po yan is pistowis. Ano raw yan? Faithful, loyal and steadfast to God. Reliable, consistent and responsible in carrying out what has been entrusted to them. And believing. Okay? So siguraduhin natin unang-una, believing, no? Mahirap mag-mentor nang hindi naman pala naniniwala. So, siguraduhin mo natin, unang-una, ito yung pinag-aralan natin ng isang linggo, yung number 3 ni Pastor Nicky Through faith to Jesus muna, no? Siguraduhin mo na ligtas na siya, then sabay na kayong lalago. Okay? Okay, ano raw goal natin sa mentoring? Our goal is for our mentees to have their own mentees. Okay? So, hindi matatapos yon na yung sinasharean mo is hanggang doon lang. Kailangan siya rin mag-mentor na rin. Oh, hallelujah, ang saya, no? Alam mo, kaya marami talagang bigla na lang nawawala. Parang parokya ni Edgar Bigla na lang nawawala. Why?
Wala namang accountable sa kanila. Pag nawala, wala naghahanap, di mo alam kung kanino hahanapin. Pero kung bawat isa ay nagme-mentor at may mine-mentor, mawala man yung isa, alam mo kung sinong pwede mong puntahan. Asan na yung mentee mo? Asan na yung mine-mentor mo? Oo, di ba? Nagkakaroon tayo ng accountability sa bawat isa. Ang sarap nun, no? Na may nangangamusta sa'yo. Kapatid, asan ka na? Sarap nun. Hindi man siya nakasimba ngayon. Papaalala niya, kapatid, ito yung pinag-aralan namin. Magkita tayo. Share. No one is being left behind. Next question. Why mentor? So bakit daw kailangan natin mag-mentor? Bukod sa ito yung utos ng Panginoong Jesus. Alam mo, magtiwala tayo sa Diyos. Kung ito yung sistema na ginawa niya, ito kasi nakikita niyang alam na epektibong paraan. Amen? Ginawa na to mula nung umpisa pa lang eh. Kaya nga napahamak ang tao eh. Kasi ang God, minentor si Adam. Tama? Si Adam, supposedly, minentor si Eve. No. Ang problema kay Adam, sobrang nagandahan kay Eve. Sobrang na-in-love kay Eve. Hindi niya na mentor ng tama. In return, sinong nag-mentor sa kanya? Si serpent, si Satan. Paano natin masabi na hindi masyadong na-mentor ng tama ni Adam si Eve? Nung tinukso siya ni Satanas, sabi, totoo ba na sinabi ng Diyos na hindi niyo pwedeng kainin ng lahat ng ano? Hindi naman yan ang sinabi ni Lord. Sabi ni Lord, pwede namin kainin ang lahat ng bunga. Maliban lamang yung bunga ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Sa oras daw na kainin namin yon, ni hawakan man, hipuin man, mamamatay kami. Ibig sabihin, hindi malinaw. Tama ba? Hindi malinaw yung pagkakapasa ni Adan. So ito yung risk. Kaya tayo dapat talaga magmahalan tayo, siguraduhin natin na yung mga mini-mentor natin maging malinaw. Why? Ito na. Why mentor? Because number one, because mentoring through God's Word helps open people's spiritual eyes to the truth. Amen? Sometimes kasi, aminin natin sa hindi, minsan naman kasi, hindi maiwasang mga pagkakataon, circumstansya minsan, kahit naman sa preaching na ganyan, minsan nadidistract din yung bawat isa, no? Yung iba, kuwang-kuha yung revelation. Oh, hallelujah. Yung iba, nakanganga, ha? So, ganun, sinisigurado natin ang bawat isa is talaga namang makukuha yung revelation at mabubuksan ang ating mga spiritual eyes sa katotohanan. So, hindi lang tayo basta nakakapakinig ng salita ng Diyos. Talaga namang nagre-rema sa ating mga puso at nagre-reveal, nagiging revelation sa atin. Sabi sa Acts 26:18, to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Ito ay isang matinding laban talaga sa kadiliman at kasamaan, sa liwanag. Tandaan nyo to mga kapatid. Kaya minsan kahit believer na, nanghihina pa rin. Talagang merong Pero kung sa salita ng Diyos, si mini-mentor, nabubuksan yung katotohanan. Amen? Yung salita na nagbibigay ng comfort ng katotohanan, nabubuksan ng kanilang mga mata sa spiritual eyes na yan. Dahil bakit? Walang ibang gagawin si Satanas, the God of this age, kundi bulagin yung mata ng bawat isa. Sabi sa 2 Corinthians 4 verses 4-6, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. For what we preach is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. For God said, let light shine out of darkness. So made His light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. Hayaan natin ang salita ng Diyos magbukas kaliwanagan sa isip ng bawat isa. Hindi porket Christian na malinaw na yung isip eh. Tama? Minsan kailangan mo talagang pukpukin sa mentoring yan eh. Sa Sunday service, sa preaching na ganyan, general yung pasok. Hindi mo alam kung nakikinig yung iba, no?
Hindi mo alam kung kahit gaano ka-importante yung salita, kahit gaano ka-powerful yung word, minsan meron talagang hindi pinapasukan. Kaya ngayon, sa mentoring talaga naman, sisiguraduhin natin na kung ano yung substance, kung ano yung sustansya ng pinag-aaralan, papasok sa bawat isa. No? Hallelujah. Because mentoring equips believers so they become mature and useful in ministry. Ito yung pinaka-goal eh. Sabi, kaya nga may fivefold ministry daw eh. Para ma-equip yung mga believers eh. Para magamit. Amen? Kaya yung iba ayaw magpagamit kay Lord eh, kasi hindi naman sila nako-convict eh. Sabi sa mentoring, equipping yan eh. Nagiging mature. Ito yung goal natin, no? Hindi manatiling baby Christian. 10 years ka ng Christian, alagain ka pa din. Baby Christian ka pa din. Hindi ka pa rin, dapat pag medyo ganun ng Christian ka na, talaga naman, matibay ka na sa pananampalataya, handa ka nang gamitin, no? Anytime. Oh, hallelujah. Kaya nakaka-bless to mga kasama ko dito eh. Palakpakan nyo nga sila, church. Hallelujah. Walang dahilan. Baha pa kay Sir Base, pero pinahupa ni Lord ng onte, mga tawid lang. Isa pang reason kung bakit kailangan ng mentoring. Alam niyo bakit? Because everyone needs to hear. Lahat. Ang Diyos fair. Amen? Bibigyan ng pagkakataon ng lahat makapakinig. Kaya ako, ang goal ko bukod sa mini-mentor ko yung mga dito na malakas na, gusto kong, ang goal ko magkaroon din ako ng mga i-mentor ng mga bago. Kahit isa, dalawa. Para meron din, no? Para pantay. Si Jesus nga, abi nga, ang dami niyang pinagaling, libo-libo, ganyan. Ang dami niyang pinakain, libo-libo. Pero tinutukan niya, 12 lang. No? Because that's effective eh. Talagang siguraduhin mo, hindi man makinig tong 5,000 to. Itong 12 to. Nakikinig. Tinraidor pa siya ng isa. Everyone needs to hear. Anong ibig sabihin yan? Tingnan natin sa Romans 10. Gustong-gusto ko tong verse na to eh. As scripture says, tingnan mo anyone who believes in Him will never be put to shame, for there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on Him. Sabi sa verse 13, naniniwala tayo dito, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Amen? So we really believe in that, na lahat ng tatawag sa pangalan ni Yeshua, lahat daw ng tatawag sa pangalan ni Yeshua, maliligtas. Ngayon ang tanong ni Pablo, ito, how then can they call on the one they have not believed in? Paano sila tatawag sa hindi naman nila pinaniniwalaan? Amen? And how can they believe in the one of whom they have not heard? Paano nga nila maniniwala doon kung hindi naman nila narinig? Amen? Ano pa? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Hallelujah. Thank you, Lord. Right now, this church, LCC, Lord, kabilang sa sinasabi, the harvest is plenty but the workers are few. Kami, yung few na yun. Amen? Nakikiisa ang bawat isa. Hallelujah. Nakita natin, tama, na lahat na tumatawag sa Panginoong Yesus maliligtas. Kaso nga, paano sila tatawag kung di sila naniniwala? Paano sila maniniwala kung hindi nila narinig? Paano maririnig kung walang magbabahagi? Paano magbabahagi kung walang nagsusugo? Ngayon, baliktarin natin sequence. LCC, sinusugo yung bawat isa. Amen? Na magbahagi para makapakinig sila, makapaniwala, at makatawag sa pangalan ng Panginoong Yesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Ay, patapos na agad. Sabi na, yes! Makakanood na ako ng Shop for Killers 2. Thank you, Lord. So ito na,
What are the benefits of mentoring? Dito po tayo magtatapos. Anong mga benefit? Bakit kailangan natin mag-mentor? Sabi nga natin kanina, unang-una, si Jesus lumakas kahit hindi kumakain. Totoo yan, no? Ewan ko sa inyo, kapag ginagawa mo yung kalooban ni Lord, parang hindi ka napapagod, no? Hindi ka nagugutom. Hallelujah. Sila Aston hanggang alas 10 ng gabi nandito. Sila Eds, so hindi mo mukhang pagod, hindi mo mukhang gutom. Si Regina dito na tumira. Hallelujah. Totoo, no? Pag ginagawa mo yung kalooban ni Lord, talaga naman. So ano yung benefit? Unang-una, God renews the strength of those who depend on Him. Hindi ka naman makapag-mentor nang hindi ka nakadepende kay Lord. Amen, no? Ayun yung kagandahan doon. Ayun na yung given na ano dyan. Paano ka mag-mentor kung hindi ka nakadepende kay Lord? Meaning to say, when you start to mentor someone, you're fully dependent kay God, no? And those who depend on God, He renews the strength. Hallelujah. Nakakalakas talaga. Tingnan nyo. Sabi sa Isaiah 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Those who hope in the Lord. Hallelujah. So in our mentoring, we do not hope in our own strength, in our own wisdom and knowledge. Amen? Huwag po tayo mag-mentoring, ang dala-dala lang natin is stock knowledge galing sa social media or sa pinag-aralan natin sa mundo. Amen? Kaya nga mahirap mag-mentoring nang wala kang mentor. Ngayon sa atin, iisa yung takbo natin. From mentorship ni Pastor Nicky ng Tuesday, kung ano yung binabasa amin, the same yung ibababa namin sa mga mini-mentor namin, at same na ibababa nila sa mga imi-mentor nila. Amen! So hindi tayo kukuha ng kung saan-saan, no? May sarili kang doktrina, aray ko. Ang i-DA namin, yung mentor mo. Hallelujah. So we depend. We depend on the wisdom. Alam nyo, ito pa isa kagandahan Ito pa isa kagandahan sa pag-share ng word ni Lord. Sabi ang salita ay buhay. Amen? At dahil buhay ang salita, maaaring sa preaching, wagas na yung revelation. Dahil kinuha mo siya, habang sinishare mo siya sa mini-mentor mo, may bagong revelation na naman. Amen, no? Galing dun sa same verse, galing sa same word and preaching. Lumalawak yung revelation. Oh, hallelujah. Dahil buhay yung salita. Ipaparanas ng Diyos sa'yo na buhay siya. Next, those who refresh others are themselves refreshed. Kung feeling mo tigang ka na sa spiritual life mo, ito ang sekreto diyan. Maghanap ka ng somebody na ire-refresh mo. Na-try niyo na ba yung parang feeling mo mahina ka spiritually, tapos nag-share ka ng word, nag-mentor ka, pagkatapos ikaw pa yung mas malakas sa sinisharean mo May mga ganun Yung sometimes talagang, lalo kung mini-mentor mo, alam mo na may pinagdadaanan, kakausapin mo kahit ikaw mismo kailangan ng tulong Hindi mo lang pinapahalata no? Pero habang nagbabahagi ka, habang siya'y nire-refresh mo ng salita ng Diyos, in return, hindi mo napapansin na mamalayan, ikaw pala yung mas lumalakas na. Amen? Kasi nasa salita ng Diyos yan. Sabi sa Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Hallelujah. And do you believe that the Word of God is refreshing? Totoo yan. May word si Lord dyan na hinuhugasan tayo ng salita. Amen? Kaya minsan sa araw-araw, sa buong isang linggo, 6 na araw, 7 araw, hindi mo maiwasan na minsan nagkakasala ka nadudumihan ka ng kasalanan. Amen, no? Hindi natin maiwasan yon. Pero dahil sa salita, sabi tayo hinuhugasan. Washed with the water. Washed with the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah. Amen, no? Totoo. Ang tanong, nakapaghugas ka na ba? Amen, no? Sa isang linggo, siguraduhin mo na mahugasan ka ng salita ng Diyos.
At ikaw as a mentor, it's your responsibility na ikaw mismo maghugas sa kanila. Remember what Jesus Christ did? Hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disipulo. Hallelujah. Ang gandang simbolismo nun. Na siya mismo sisiguraduhin niya na mahuhugasan ka. Sometimes tayo, feeling natin malinis na tayo Pero may mentor tayo, sisiguraduhin na hugasan ka. Amen? So yung mga mentor niyo, mga mini-mentor niyo, invest. Sabi nga sa number 1 kanina, mag-invest talaga. Invest niyo yung sarili niyo sa kanila. No? Huwag niyong palipasin yung 1 linggo na hindi kayo nakapag-share sa kanila. Hindi naman kailangan formal setting. Basta siguraduhin niyo, makausap ninyo, makamusta ninyo, mabahagian ninyo salita ng Diyos, ng revelation. Simulan po natin sa ganun. No? Unti-unti hanggang masanay po tayo. Makulangan na tayo. Parang kailangan ko pa ng extra pa na Kasi sabi pag na-addict ka dyan, sabi nga ito yung pinag-usapan namin kahapon sa Psalms 27:4, di ba? One thing I ask, and this sabi niya, that I may dwell in the presence of the Lord all the days of my life. Bakit ganun kaya ka-addict si David sa presensya ng Diyos? Why? Alam niya kasi. Sabi niya, taste and see kasi that the Lord is good. Kapag nasubukan mo to, talagang good stuff to. Ito ang pinaka-good stuff talaga. Totoo. Alam ni David Kaya sabi niya, ako ang amithiin ko lang that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. To gaze in the beauty. Sabi niya, totoo naman. Kaya subukan niyo muna kung hindi niyo po nasusubukan na mag-mentor, magbahagi. Try niyo po muna, hindi kailangan sa marami, kahit sa isa lang muna. Maghanap po kayo. Ito po ang challenge namin sa inyo. Simulan niyo this week, maghanap kayo ng kahit isa lang na babahagian. Ako, ito po yung testimony ko kaya ako naging pastor Nung una, ayoko naman maging pastor Sapat na ako na tumutugtog-tugtog lang. Kaso nung ako po yung naging leader ng music ministry from 2007 to 2014, wala akong ibang ginawa doon kung hindi mag-share sa kanila. Excited ako tuwing magsasabado na makikita ko na yung team. Makakausap ko na sila, yung binigay na revelation ng Lord during the week, isi-share ko lang na share sa kanila. Gustong-gusto ko nag-share sa kanila. Hindi ko na malaya, unti-unti na de-develop pala. Hanggang sa nakita ng Lord siguro na ready ka na mag-share sa mas marami. Amen? Hindi man tayo lahat maging pastor, pero definitely, sabi nga, pastor, title lang naman yan. Pero lahat po tayo ay inatasan na magdisipulo. Amen? So the more you feel weak spiritually, the more you look for someone to mentor, mag-share kayo, bahagian kayo. In return, ikaw, makikita mo, ang lakas mo na. Ito pa yung nakakatuwa minsan. Minsan hindi maiwasan, yung mini-mentor mo, hindi naman nag-grow. Kasi syempre, decision din naman niya yan. Tama? Minsan ganon. Pero ikaw, nag-grow ka. Kaya nga, when you give, you will grow. Tama? Definitely, hindi man mag-benefit, hindi man nila tanggapin, hindi naman talaga lahat tatanggap. Si Jesus nga, Jesus na yun, may umudas pa kung lahat ng disipulo mo, Judas, kawawa mo naman. At least ikaw, sigurado ka, sa bawat bahagi mo sa kanila, ikaw mismo nag-benefit doon. Amen? Mare-refresh ka, mare-recharge ka, spiritually, nagiging okay ka. I've been in the ministry for 20 years. Makikita mo yan. Ito dong ina-analyze ko talaga. Lahat naman, Lord, nag-worship naman kami, nag-pray naman kami, may kulang lang talaga. Kaya ang bilis manghina ng iba. Mentoring and discipleship. Walang nag-mentor, walang minentor. Amen? And praise God, this church, 4 years pa lang, batang-bata. Batang-bata. Pero sinisimulan na natin sa tama. Lord, patawarin mo kami sa mga ilang taon na lumipas dati pa na hindi namin nagawa agad. Pero ngayon, ito na, Lord. Thank you, God, sa direction mo. Hallelujah.
Thank you, God. Number 3 and last po, last. Whew. Those who mentors grow spiritually. Sinabi ko na pala. Ay, parang in-explain ko na. Even if their mentees did not. Amen? So, intentional po ito. Intentional. Maghanap po tayo ng alagaan natin. Dapat nagpapaalaga rin tayo. Mga kapatid, maghanap kayo ng mentor nyo na talagang kaya nyong i-invest yung sarili ninyo. No? Kaya ako, yung mga unang minentor ko, yung 2 AJ, kasi same na same kami, parehas sa puso sa pag-worship, no? Parehas ng ganyan. Plus si Sir Base, then si Laika Base, sa si Gian. Ayan yung mga sa akin. Plus, naghahanap ako ng mga bago. Gusto ko rin mag-mentor ng someone na bago. Yung mga baby Christian, no? Or kahit hindi pa. Tapos, maganda yun makikita mo siya na lumalago. Okay? So, paano mag-discipleship? Simple-simple lang. Kung ano meron ka, yun lang. Kung sino ka, may papasa mo sa kanila. Kaya nga, unang-una dapat, pinaka-head, pinaka-top sa lahat. Ng unang-una, ng networking. Yung pinaka-head, sino? Jesus. Yeshua. Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Amen? Hindi natin paparamihin yung ugali nating masama. Hindi natin paparamihin yung mga super sensitive nating mga emotion and feeling. Hindi yun ang pararamihin natin. Ang pararamihin natin si Kristo. We are ambassadors of Christ. Hallelujah. Kaya siguraduhin natin tayo na didisipulo kay Kristo. Thank you, Lord. Amen? At doon po tayo nagtatapos. Conclusion. God's work does not end with people hearing the gospel and being saved. Hindi po natatapos yun doon. Pinatanggap mo, tapos iniwan mo. Para mong pinanganak, tapos iniwan mo na kung nasaan. Bahala ka na dyan, at least nanganak. Bahala ka na dyan, hanap kang gatas mo dyan. Hindi po ganun, ha? Because those who come to Christ must also grow in Christ. Amen? That is why mentoring is essential. Salamat, Panginoon. Siguraduhin natin yung mga mini-mentor natin lalago sa Panginoong Hesukristo. Amen, no? So right now, sabi ko nga, mag-isip na kayo ng mga tao na aalagaan ninyo, share ninyo. Napakalaking ano kasi niyan? Boost ng spiritual life. Dahil sabi ko nga bakit? Automatic maobliga ka mag-aaral eh. Automatic maobliga ka magsulat, magbasa, magpray. Kasi kung hindi ka pa sanay kumausap ng tao, uutal-utal ka pa. Kailangan mo talaga ng matinding pagsama ng banal na spirito, no? Talagang lalago ka talaga. Hallelujah. We don't simply lead people to Jesus and leave them in their own. Tama na yung panahon na patanggapin mo kay Jesus tapos bahala na kayo, ha. Pag pinatanggap mo kay Lord, responsibilidad rin mo. Amen? Para walang mga spiritual abortion. Ngayon, simulan natin dito pa lang, sa church pa lang, marami pa mga walang nagme-mentor dyan. So, magmentoran tayo. Hallelujah. And last, we walk with them. We teach them God's word. We encourage them in their faith and prepare them to disciple others as well. No? So, yun yung ano natin. So, ihanda nyo na. Praise God. Nararamdaman ko ngayon habang nag-preach ako, yun, ang daming na-challenge yung heart eh. Kasi alam niyo kung bakit na-i-stir yung mga heart natin ngayon? Kasi ito yung gusto ng God talaga na gawin natin eh. No? Hindi mo kailangan na maging super kabisado na yung buong Bible. Kailangan lang, handa ka lang na ipalapit sila sa Panginoong Jesus. Sabay kayong lalago. Hallelujah. Sabay tayo mag-aral, no? Let's walk together. This is a journey. Hindi naman ako sa Jesus eh. May nag-mentor din sa akin. May nag-mentor din sa amin. Kung ano yung binigay sa amin, bibigay ko lang sa inyo. Hallelujah. Hanggang maging isang linya tayo lahat sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God. So, are you blessed, church? Whew, thank you, God.
Let me pray for everyone. This is for the challenge and activation. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos, sa pagbaba mo sa amin ng iyong salita, sa iyong hamon na binigay sa puso ng bawat isa, na kami ay makapag-mentor, Panginoon. Magampanan, Lord, ang Great Commission na binigay mo sa amin na makapag-disciple, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. I believe, Lord, na kayo po ang nagbigay ng direction na to from our head pastor, pababa po sa bawat isa. Panginoon, marami pong salamat. I pray right now, Lord, everyone na na-challenge na mag-mentor, mag-disciple, God, kayo magbigay, Lord, ng anointing, God. May the words that's coming out from their mouth, galing sa banal na Espiritu, Lord. Ihanda mo sila, Panginoon, pati sa mga tao na kanilang mga i-mentor, Lord. Ngayon pa lang, God, hipuin mo na yung mga puso nila, Panginoon. Ipakita na sa kanila na sila ay may mag-mentor sa kanila, at tanggapin nilang mentorship na to, Panginoon. And we pray, God, na lahat, Panginoon, from the mentors to the mentees, God, lahat, Panginoon, lalago sa isang direksyon, papunta sa Christ-likeness, oh God. Mag-mature kami, Panginoon, na maging katulad ng Panginoong Jesus, kung paano siya tumayo dito sa mundong ito, Panginoon. Maging ganun po kami hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoon, hanggang makasama, Panginoon, sa habang buhay na paghahari. Marami pong salamat, O Diyos. At ngayon, Panginoon, as we close this, patuloy lang namin pong we lift up to you, Lord, yung situation ngayon sa aming bayan, yung pag-uulan na to, Lord. Panginoon, patigilin, Panginoon, I pray and I declare, wala pong mapapahamak, O Diyos, na mga anak mo. May your provision and protection be upon us all. Cover us with your blood. Marami pong salamat, O Diyos. I lift to you this church, Live in Christ Church, God. Bless niyo po, Panginoon, from si Pastor Nicky, God, na aming head pastor. May your anointing continue to flow sa kanya. Your direction continue to be with him, O God. Marami pong salamat, O Lord. Ganun rin sa lahat ng mga pastors na kasama namin, Pastor Lucky, Lord, at ang inyong lingkod, mga leaders ng church, God. Marami pong salamat, the admin, Panginoon, and lahat ng mga members, Panginoon, ng kongregasyon na ito. Pagbuklurin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Thank you, Lord. Jesus, your name, we will be lifted high in this place, in this church, God. You said in your word na kapag itinaas ang iyong pangalan, you will draw all men to you. Thank you, God. Ready na tong simbahan na to, Panginoon. Papawin mo ang pagdagsa ng iyong mga tupa dahil marami nang mag-aalaga. Marami po salamat sa iyo pong papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah.